Okay. Ang sabi ni Paul sa kanyang sulat sa taga-Roma, sa Romans chapter 10, verse 17, faith comes by hearing and by hearing the word of God, and it is concerning about Jesus Christ. Ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa, ang ating pananampalataya ay bunga ng ating pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, and most likely it is about Jesus Christ. So tayo ay nagbabasa ng Biblia, tayo ay nakikinig ng mga sermon, tayo ay naghahanap ng mga aral tungkol kay Jesus Christ upang lumakas ang ating pananampalataya. Ang mga apostol po ay kasama na nila si Jesus Christ for 3 years, ngunit sinabihan pa rin sila ni Jesus na kayong mga henerasyon na kulang ng pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay kailangan natin yan kasi una-una, makita natin ang ating pagkakilala sa Panginoon. Unang-una, dapat maintindihan natin na tayo po ay magkaroon na buhay na walang hanggan. That is eternal life, eternal life. At malalaman din po natin ang anong mangyayari sa atin habang tayong naglalakbay sa mundong ito, na dapat ay nakatakas na tayo sa ating mga kasalanan at tayo po ay binigyan ng kapangyarihan upang maging bold sa Panginoon upang ma-share po ang gospel o magandang balita ng kaligtasan. So tayo po ay nagbabasa ng Biblia, nag-aaral ng Biblia. Marami pong mga propesya na ginagamit po ang Bible, sinulat ng Bible na natutupad, upang mabibigyan ng diin na ang salita ng Diyos sa Biblia ay totoo. Kasi mayroon din mga reasons kung bakit natin patutunayan na ang salita ng Diyos ay totoo, at isa dyan ay propesya. Pero ang pinaka-importante na parang criteria o isang makikita natin na ang salita ng Diyos ay totoo, ay ito ay nakakapagbago sa ating buhay. So that is a great evidence na totoo yung Bible. Ang sabi ko kanina, isa sa mga dahilan na tayo naniniwala sa Bible ay ang propesya. Ang propesya po ay isa pong mga katuruan na dapat nating maintindihan kasi ito po ay mayroon pong mga short-term propesya at mayroon din pong long-term propesya. Ang Old Testament or ang Hebrew Bible ay mayroon yang prophecy tungkol kay Jesus Christ. Kung paano siya dadating sa mundong ito, paano siya ipapanganak, at yan ay natutupad na sa kanyang first coming. Mayroon yung propesya na ang Diyos ay nagme-maintain o nagpapakita na totoo siya at sumusunod siya sa kanyang mga pangako. Very important yan na criteria sa atin, sa ating pag-analyze ng o pag-increase ng ating faith. Kasi dapat makita natin na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako. At natutuwa nga tayo na meron pong nag-share sa atin about Romans 11. Kasi ang Romans 11 po ay pinapakita niya na hindi niya ina-abandon ang isang bansa. At isa ay yan ang dahilan kung bakit tayo maniniwala na kung sino mang binigyan ng karapatan ng Diyos ay hindi rin niya ina-abandon. Kasi kung makikita natin na hindi niya ina-abandon yung kanyang mga promises, matitiyak natin na siya ay Diyos na sovereign, siya ang nasusunod, siya ang nagbibigay sa atin ng promises, at kung may promise siya, dapat masunod yan. At tayo naniniwala dyan. That will increase our faith. No? That will increase our faith habang naglalakad tayo sa mundong ito. Mayroon ding mga propesya na tungkol mismo kay Jesus Christ, na siya ay dadating, ano ang kanyang katangian, at siya ay Diyos na nagkatawang tao, because Jesus Christ is the exact representation of God. Paano natin makikilala ang God kung hindi dumating si Jesus Christ? Kaya nakikita natin na yung propesya ng kanyang pagdating, siya ay Diyos na nagkatawang tao, siya ay perfect, siya ay righteous, so we can understand perfection, we can understand righteousness sa mga pagkikita natin kay Jesus Christ.
Meron ding mga propesya na eternal. Ang eternal ay tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Tayo ay titira sa isang heaven at tayo ay wala ng luha doon. At yan ay isang pangako. Propesya at isang pangako. Pero mayroon ding propesya na eschatological. Ang ibig sabihin ng eschatological, this is the prophecy of the last days nung pagdating ni Jesus Christ muli. Kaya ang tawag natin doon, the second coming, pero minsan nami-misinterpret natin yung second coming kasi ang second coming po ay mayroon yan siyang parang mga events. Hindi lamang yan na maliit na events, kundi mahabang events. So dito po ay magtitingnan natin ang ating pag-aaral tungkol sa propesya sa eschatological at ang reason po dito na isinulat ito ni Paul sa atin upang magkaroon tayo ng comfort sa ating mga buhay. So ang title po sa aking sermon sa umagang ito ay The Eschatological Prophecy Revealed for the Comfort of the Believers. Yung eschatological, yung pinaka pagdating ni Jesus Christ, pinakita yan sa mga Thessalonians, tinuturo yan para sa comfort of the believers. So, babasa tayo ng salita ng Diyos. Basahin natin ang isang portion sa sulat ni Pablo sa Thessalonians. Ito ay matatagpuan sa 2 Thessalonians chapter 2. At bilang pag-alang ng salita ng Diyos, tayong lahat ay tumayo. This is a New King James Version in second epistle of Paul to the Thessalonians, chapter 2, verse 1. Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you not to be so shaken in mind or troubled, either by spirit or by word or by letter, as if from us, as though the day of Christ had come. Let no one deceive you by any means, that the day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. Do you not remember that when I was still with you, I told you these things? And now you know what is restraining, that he may reveal in his own time. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains will do until he is taken out of the way, and then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. The coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. And for this reason, God will send them strong delusion, that they should believe the lie, that they all may condemn who did not believe the truth, but pleasure in unrighteousness. But we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief of the truth, so which He called you by our gospel, for the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which you were taught, whether by word or our epistles. Now may our Lord Jesus Christ Himself and our God and Father, who has loved us and given us everlasting consolation and good hope by grace, comfort your hearts and establish you in every good word and work. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kaming nagpupuri at nagpapasalamat na mayroon ka pong iniwan na Biblia aming mababasa upang ang aming pananampalataya ay lalong lumakas at kami nagtitiwala sa isang Diyos na nagkatawang tao at ang Holy Spirit na nagbibigay sa amin ng unawa.
Sa oras po to, Lord, Ikaw po, Lord, ang magbukas ng aming puso at isipan upang maintindihan namin, Lord, ang iyong katuruan at ganoon din po, Lord, magamit namin sa aming sarili upang ma-comfort kami. I-bless mo rin po ako, Lord, sa aking pagpapahayag. Ito, Lord, ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang ating pong sermon sa umagang ito ay medyo hatiin natin ng tatlo upang magkaroon kayo ng pag-iisip kung ano talaga ang ating pag-uusapan ngayon. Ang una po ay time frame ng mga events sa ating mga buhay. O, ibig sabihin ng time frame, ano yung mga yugto ng propesya kung ito kay Jesus Christ, pagdating ni Jesus Christ, saan tayo nakalagay, at ang end of the day, end of the world, at makikita natin ang mga yugto or time frame ng sinulat ng Bible. Ang pangalawa po ay mayroon pong nagre-restrain. Restraining. Who is the restrainer? Sino ang nagpipigil sa isang kaguluhan na dapat dumating? At yun ang gagamitin natin sa isa sa mga time frames na ating bibigyan. At ang pangatlo po ay yung ano ba yung nadadagdag sa ating sarili. Ito ay magbibigay sa atin ng comfort habang naglalakbay tayo sa mundong ito. Titingnan natin sa konteksto ng mga taga-Thessalonica. Una po ang time frame po. Ano yung mga time frame? Sa ating pag-aaral ng time frame ng ating pag-deduce o pag-understand ng scripture ay una-una marami tayong magagamitan na criteria. Ang unang criteria po, isa sa mga criteria ay the Word of God. Siyempre, kailangan natin yung Word of God para maintindihan natin yung mga time frame na binibigay sa atin. Pangalawa, doon sa Word of God, mayroong mga collaborative na mga verses. Hindi lang tayo kukuha ng isang verses at tayo ay makakapagsabi na kung ano yung time frame. Kailangan natin ano ba yung mga collaborative na mga verses, bakit nabuo natin yung time frame. Pangalawa, siyempre yung ating first na scriptures alone, no? Kasi although mayroong effect yung mga news ngayon, mayroong effect yung mga history, pero bibigyan din natin ng pansin, pero yan ay less yan doon sa ating pag-unawa. Kailangan talaga natin yung Word of God at yung mga collaboration ng mga Word of God. So sabi nito, now brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ. Ito ay sinulat ni Paul sa mga Kristiyano sa Thessalonica. Ang Kristiyano sa Thessalonica ay matatag ang kanilang pananampalataya, ay yan ay kinomen o pinuri ni Paul yan sa kanyang sulat. Although si Paul ang mga ibang scholars ay nagsasabing nakapagturo si Paul ng mga 3 months, pero sa Bible ay sinabing 3 Sabbath day lang siya nagturo doon. Pero ang isip din doon ng mga ibang scholars na umabot ito ng medyo mahaba-haba kasi binigyan ng tulong ng mga Philippian church ang Thessalonica. So Paul had to wait ng medyo matagal upang dumating yung tulong ng Philippians. So ang sabi, it's either 3 weeks or 3 months. Pero si Paul din po, dahil sa kanyang pag-ibig sa Thessalonica, after his departure doon sa Thessalonica, ay pinadala niya si Timoteo upang i-reinforce pa rin yung mga katuruan niya. So, ang konteksto dito na na-deduce natin ay Paul is writing and teaching the Thessalonian church about the last days, the end of the Lord Christ. Kasi sa kanyang sulat sa 1 Thessalonians, ni-reveal niya yung mystery. The mystery na tinatawag natin na the snatching out of Christians, or sa atin ay the rapture, and it is found in 1 Thessalonians 4:13, na tayo po, na mga Kristiyano, mga New Testament Christians, ay isa-snatch na kasama niya sa pagsalubong natin sa Kanya. Bakit? Kasi ang mga Thessalonians ay nag-worry sila na paano yung mga namatay na sa aming mga kamag-anak
naniniwala kay Jesus Christ. Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 4, na this is a mystery and I don't want you to be parang innocent to this. 4:13 sabi na, but I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep. Falling asleep is a metaphor for the sleeping of the body. It's not about sleeping of the soul, pero it is about death, no? Lest your sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus Christ died and rose again, so God will bring him those who sleep in Jesus Christ. Kasi Jesus Christ is the firstborn. He resurrected from the death. So, kailangan nating maniniwala na tayo din po ay magkaroon ng resurrection. Pero in what way? For this we say to you that the word of the Lord, that we are alive and remain until the coming of the Lord, will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up. Iyon ang terminology, snatching or raptured, together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And those we shall always be with the Lord, therefore comfort one another with these words. It is very important na maintindihan natin yung snatching out of the New Testament Christians or the rapture, kasi nandoon yun sa ating time frame na there should be a rapture. And ang collaborative mga verses doon ay in the 1 Corinthians 15:51 na tayo po ay magbabago ng ating magbabago ang ating mortal body into a immortal body or a glorified body. In a twinkling of an eye, mababalitan yung ating corrupted body into a glorified body. And the other verses na collaborative din is the John 14 verse 1, sabi ni Jesus Christ, let not your heart be troubled. You believe in God, you also believe in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have not told you. But if I go and prepare a place to you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. So Jesus Christ, bumalik doon sa kanan ng Ama, nagpe-prepare ng ating heavenly dwellings. At ang promise niya, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. That is a comforting verses, and it will come during the rapture that kukunin tayo dito, because according to 1 Thessalonians 5:9, hindi tayo iniligtas para mapahamak sa wrath, kundi tayo ay magkaroon ng salvation. In 1 Thessalonians 5:9, sabi dito, for God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. So there is a wrath of God. There is a wrath of God, and it is divided into many wraths, no? Una-una yung wrath na according to the wrath ng God, na what we do, we reap. What we sow, we reap. Kung tayo gagawa ng masama, mayroong wrath niyan sa God. Mayroon din pong eternal wrath. Ang eternal wrath ay we will spend, the unbelievers will spend wrath of God in eternal hell or eternal death or eternal lake of fire. That is the eternal wrath. But there is also a eschatological wrath. Ang ibig sabihin sa eschatological wrath, mayroong wrath ang Panginoon doon sa mga tao hindi naniniwala sa Kanya. At you believe it or not, it is in the Zechariah, mayroon pong event doon na talagang mapapanis ang mga taong hindi nagbibilieve kay God, and more especially to the Israelites na nireject nila si God, ay sila ay ipapanis. And that is what we call the Great Tribulation. That is the Great Tribulation, the 7-year tribulation. Because according to Jesus Christ, in Matthew 24,
there will be a great tribulation. Matthew 24, verse 13. Matthew. Sabi ni Jesus Christ, this is a sermon of Jesus Christ, the great tribulation. Sabi nito, verse 15, no? Therefore, when you see the abomination of desolation, before that, no, sabi dito, sabi dito sa, simulan na natin sa 12. Then many false prophets will rise up and deceive many. And because lawlessness will abound, the love of many will grow cold, but he who endures to the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as witness to all nations, and the end will come. Therefore, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel, standing in the holy place, then let those who are in Judea flee to the mountains, something like that. Sabi niya dito sa 20, and pray that your flight may not be in winter or Sabbath, for there will be a great tribulation. 21, for there will be a great tribulation, such as has not been the beginning of the world until this time, no, nor ever shall be. So this great tribulation is the Jacob's trouble. Jacob's trouble ito, kasi this is a punishment of those who will not believe on the Lord Jesus Christ, eschatologically and particularly on the Israelites. They will be punished for 7 years. Ngayon, bakit natin nakikita ito? Kasi sabi ni Daniel sa 9:23 ng Daniel na binasa natin, sabi ni Daniel dito sa kanyang sulat, sabi ni Daniel sa 9, nakita siya nag-ano siya, 9:23, simulan na sa 24, no? 7 weeks are determined for your people and for your holy city, to finish the transgression, to make an end of, to make reconciliation for iniquity, to bring everlasting righteousness, to seal up visions and prophecy, and to anoint the most holy. So, the Artaxerxes command na bumalik na yung Israel from their pagkaalipin doon sa Babylonia, magkaroon ng 70 weeks or 70 times 7 years. Now, therefore, understand that the going forth of the command, this is the command of Artaxerxes to the Jews na bumalik na doon sa Jerusalem, to restore and build Jerusalem until the Messiah, which is Jesus the Prince. There shall be 7 weeks and 62 weeks. There are 69 weeks, no? The street shall be built up and the wall even in troubled times. 28. And after 62 weeks, after the 7 weeks and the 62 weeks, which is 69, Messiah shall be cut off, but not for himself, and the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. So, Jesus Christ is expected to come on the 69 weeks, no? At alam po natin that is the first coming of the 69 weeks. Ngayon ang question on why there is a time lag, no? Sabi dito, the Messiah shall be cut off. Si Jesus Christ, that is the Messiah, cut off. And the people, the prince who is to come, shall destroy the city and the sanctuary, and the end shall be with a flood until the end of the war. Desolations are determined. What is this desolation? Ang desolation po ay mayroong sabi ang God sa Israel, kung kayo ay mawawala diyan sa inyong lugar, magiging desolated place yung lugar. Walang tutubong mga tanim diyan, or may tutubo, hindi siya fruitful as natural. So, alam po natin ang history ng Israel after they are punished again by God on the 70 AD, na-scattered sila. At ang temple ng 70 AD ay na-flat yan. At they're still waiting for their Messiah because they do not believe on the Lord.
Ang point ko, I have to prove that this is the time post, P-A-U-S-A, mayroong tumigil until the last 1 week of 7 year of Great Tribulation. Sabi ito, 20. Then they shall confirm a covenant. They shall confirm a covenant with 1 week, but in the middle of the week he shall bring an end to sacrifice and offering, and on the wing of abomination shall be one who makes desolate, even until consummation which is determined is poured out of the desolate. Ang sabi ni Paul dito sa kanyang sulat, mga taga-Tesalonica, kayo ay nag-worry na maiwan yung mga mahal nyo sa buhay na namatay. Hindi sila maiiwan kasi sabay-sabay tayong ira-rapture. Sa 2 Thessalonians, nag-worry ulit sila. Kasi they are thinking that they missed the rapture. Kasi ang Thessalonian church ay they are being persecuted. Persecuted sila. Akala nila na ang God ay ang world ay nandoon na sa the Lord of dumating na yung rapture, no? Kasi bakit natin masasabi yan? Kung ang akala natin hindi sila tinuruan ng eschatologica na magkaroon ng rapture, after that the 7-year tribulation, and after that the millennial kingdom. So, uulitin ko na yung time frame bago ko explain itong confusion ng Thessalonian. Mayroong 70 years, 69 days ang binigay upang to finish transgression, dadating na yung righteousness. Tapos mayroong time lag, then the last 7 years sa dulo, which is the Great Tribulation. So now we are still on the church age. We are waiting for the last, for the rapture. And we are not waiting for the Great Tribulation. Bakit? Because we believe, according to the Bible, that we will be raptured, we will be snatched up, because we are not appointed for wrath, but for salvation. At sabi na sa sa Philadelphia Church in Revelation 3:10, na hindi ko kayo ipapahamak. No? Sabi na sa Revelation 3:10, to the Philadelphians, no? Because you have kept my command to persevere, I also will keep you from the hour of trial, which shall come upon the whole world to test those who dwell on earth. There is a great tribulation who will come to the whole world. This is not only including lang doon sa Israel. In the whole world, this is a great tribulation. And the great tribulation is explained in Revelation 6 to 18. Revelation chapter 6 to chapter 18. Na meron dong 7 seals, 7 trumpets, and 7 bowls na talagang ipapataw ng God sa mga taong hindi maniniwala sa Kanya. And that is on the Israel, and then Israel on Zechariah, dadating na yung Panginoon at they will believe, no? Sabi na, shall not be shaken in mind or trouble. Sabi niya sa mga Thessalonians, huwag kayong magugulumihanan. Huwag kayong matroubled sa inyong spirit, or baka may sulat kasi ang mga false prophet ay ang guguluhin nila yung time frame. Katulad ng 2 Timothy 2:18, ang sabi ni Paul sa 2 Timothy 2:18, sabi na sa 2 Timothy 2:18, who have, simulan natin sa 16, but shun profane and idle babblings, for they will increase more to ungodliness. And their message will be the spread like cancer. Hymenaeus and Philetus are of the sort. 18, who have strayed concerning the truth, saying that the resurrection is already past, and they overthrow the faith of some. So guguluhin ng mga false prophet
yung time frame natin. Katulad ni Hymenaeus and Philetus, sabi na tapos na yung resurrection na yan. But mga kapatid, hindi pa tapos ang ating resurrection. Hindi pa nag-resurrect ang mga Kristiyano. At tayo ay nandito na tayo, wala na tayo kasama sa resurrection. We are included in the second resurrection. So, ang gulo ng mga tao, sabi niya, huwag kayong maniwala. Kasi there is a letter, forgery, na sabi niya, may nagtuturo dyan at mayroon pa nga nagsusulat sa akin, nagsusulat sa inyo na akala nyo galing sa akin. So, on that time, yung mga false prophets or false teachers, ginugulo nilang Thessalonians na ito yung sulat ni Pablo. Pero sa bandang dulo nito ni Pablo, sabi ni Pablo, sa bandang sulo, sabi na, itong sulat na to, pinirmahan ko ito. Pinirmahan ko to para hindi kayo malilito. Parang dito, sa chapter 3, verse 17, sa 2 Thessalonians, the salutation of Paul is with my own hand, which is a sign in every epistle, so I write. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all and of all. Bakit sinulatan, pinirmahan ito ni Paul? Kasi mayroong mga sumulat na mga fake letters. So, pinirmahan ito ni Paul kasi nakita nga niya na mayroong sumulat sa kanila. Who exalts himself above all. Ngayon sabi ni Paul, kayo na babahala kayo na nandumating na yung great tribulation na yan o the day of the Lord. Sabi ni Paul, hindi pa. Bakit? Sabi na, let no one deceive you by any means that the day will not come. No? Ang day dito, although day AY1 present, pero this is a time frame. No? The day will not come unless the falling away comes first and the man of sin is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all, that he is called God, and that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that God. Alam po natin doon sa very important ito, sa ating time frame, kasi mayroong sinulat si Daniel doon na this Antichrist, this son of perdition, will have a covenant with the people, and for 7 weeks, or 7 years, and at the end of that middle of the 7 weeks, he will violate his covenant. At magtatayo siya ng desolation of, abomination of dissolution. Yun nga ang sinabi natin dito sa Matthew 24, sabi niya dito sa Matthew 24, binasa ko kanina, na sabi niya dito, therefore, when you see the abomination of desolation, sabi ni Jesus Christ ito, tinanong kasi sila ng mga alagad, Panginoon, kailan ka itatayo yung kingdom of God? Sabi niya, therefore, when you see the abomination of dissolution spoken by Daniel the prophet standing in the holy place, whoever reads, let him understand. Let those who are in Judea flee to the mountains, etc., etc. So, ang sabi ni Paul, hindi pa yan nangyayari. Kasi, hindi pa lumalabas yung son of perdition, sin. And ang gagawin nitong, sabi natin na, ang kanyang spirit, nandyan na yan. Kasi alam po natin sa 1 John 4:4, nandun yan ang spirit of the Antichrist, na maliit na A. Nandoon na yung spirit of the Antichrist. Pero hindi pa talaga na-reveal yung capital A na Antichrist. Kasi mayroon pang nag-hold, no? Sabi niya dito, let no one, sa verse 3, deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first. And the man of sin, that is the Antichrist, is revealed, the son of perdition, who opposes and exalts himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he sits as God in the temple, God showing himself that he is God. So itong Antichrist na to, magkukunyari itong si Christ, kasi the Israelites are still looking for their Christ, their Messiah, mayroong magkukunyaring mayroong Antichrist.
Sabi ni Paul sa mga Thessalonians, tinuruan ko na kayo. Hindi pa yan ang inyong perception na the day of the Lord na ito kasi hindi pa nga na-reveal ang tunay na Antichrist. Do you not remember that in the way I was still with you, I told you all these things? Sa verse 7, 6 pa lang. Ngayon, bakit hindi pa nare-reveal? Pangalawang topic natin, bakit hindi pa lumalabas yung son of perdition? Kasi mayroon bang nagre-restrain, mayroon bang nag-hold. Ang nag-hold nito, sabi to, and now you know what is restraining, that we may be revealed in His own time. For the mystery of lawlessness is already at work. Nandun na yung Antichrist, at work na. Only he who now restrains will do so until he, sino yung he, is taken away of the way, and then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of His mouth and destroy with the brightness of His coming. Sabi ni Paul, mayroon pang nagre-restrain dyan sa Antichrist. Kasi alam po natin Antichrist, sa Revelation 19, di ba magre-rebel din, mag-showcase yung Antichrist at saka false prophet. Mag-showcase sila na sila may mga mystery, pero magkakaroon na ng giyera. At sa 19, dadating na si Jesus Christ. Sinong tinupok ng yung mga Antichrist na lalaban at yung angel, yung ano na yan, yung mga kalaban, ihulog na yung Antichrist at saka yung false prophet doon sa lake of fire. So, sabi dito, collaborative ito. Kailangan natin collaborative. Daniel 9, Matthew chapter 24 and 25, Thessalonians, 2 Thessalonians, Revelations. Kaya nakikita natin, we believe in the future, ang coming ni Jesus Christ. At hindi pa dumating si Jesus Christ. And magkaroon ng great tribulation na in the future. No? And I hope na malinaw sa atin ito because mayroon tayong collaborative, mga collaborative statement sa Bible na nahulaan ito ni Daniel, si Zechariah na ang Israel ay lalapit sa Panginoon. Ngayon dito sabi ni Jesus Christ sa Matthew 24 and 25 na ito yung mangyayari sa inyo sa last days. Tapos sinulat pa ni Paul dito sa 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, sinulat din ni John doon sa Revelations. So we believe that the great tribulations is in the future. Ang resurrection ay hindi pa nangyayari. At mayroon ding rapture at mayroon ding great tribulations at hindi tayo kasama doon. And I hope na mako-comfort tayo dito kasi yun ang nangyayari sa mga Thessalonians na mukhang great tribulation na to. Hindi pa great tribulation. Hindi pa dumating ang great tribulation kasi hindi pa na-reveal yung son of perdition. No? And that is in the future. Ngayon, the coming of the lawless one is according to the working of Satan. That is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteousness, deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. So, kasalanan ng mga hindi naniniwala kay Jesus Christ, and this is the cause of Satan. Ang napasimuno sa Antichrist is Satan. Nandun yung power, signs, and lying wonders, and madideceive. And for this reason, God will send them strong delusion that they should believe the lie, that they all may be condemned who did not believe the truth, but pleasure in unrighteousness. So, bakit marami pong Antichrist? Bakit maraming atheist? Ang atheist at ang Antichrist, they don't want to be controlled by God. They don't want to be controlled, masabihan sila na bawal yan same-sex marriage, bawal yung mga, kung ano yung mga karumaldumal na ginawa yun. They proclaim na walang God para malang magbabawal sa kanila. Kasi ayaw nila magpa-control eh. Gusto nila lahat ng gusto nila, yun ang gagawin. Ngayon, they enjoy, no? They have pleasure in unrighteousness. And I hope na
maintindihan natin ito na tayo ay mapapahamak kung tayo po ay hindi niniwala kay Jesus Christ na dadating. So, sabi dito, ngayon, doon sa last portion ng ating sermon na very important sa atin, na makuha natin ito kasi maraming kaguluhan sa mundong ito. Maraming kaguluhan na kung hindi tayo grounded sa ating pananampalataya, maguguluhan din tayo. Sabi na, but we are bound to give thanks to God always for you, brethren. Nagpapasalamat ako sa inyo, mga kapatid, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation. No? Pinili tayo upang tayo maligtas. Pasalamat tayo dito kasi bihira lang tao na parang talagang makarinig ng magandang balita ng kaligtasan, makakaintindi niyan. Pinili tayo upang salvation through sanctification sa pamagitan ng ating pagbabago by the Spirit and believe in the truth sa ating pananampalataya. Kaya nga sabi ko, faith comes by hearing and hearing the Word of God. To which He called you by our gospel. Paano tayo tinawag? Sa pamagitan ng magandang balita ng kaligtasan. Kailangan tayong tinawag through sanctification by the Holy Spirit sa pamagitan ng magandang balita ng kaligtasan for the obtaining of glory of our Lord Jesus Christ. So tayo po ay mapalad na tayo po ay pinili ng Diyos at makarinig ng magandang balita ng kaligtasan. Hindi po aksidente ang pagkapunta ng magandang balita ng kaligtasan sa inyong mga bahay. Iyan, nakamangha-mangha kung bakit nakapunta yan sa bahay namin. Nakapunta sa aking isip. Kasi talagang binigay ng God sa akin yan at magpapasalamat tayo. Ngayon, sabi na, therefore, mga kapatid, huwag kayong mag-alala, hindi kayo iiwan at hindi kayo pababayaan. May promise. Hindi pa dumating ang Great Tribulation. At huwag kayong mag-expect ng Great Tribulation kasi we will be raptured. Comforting verse. Therefore, brethren, stand fast. Talagang panghawakan daw natin. And hold the traditions which you were taught when they by the word of the epistle. The traditions here is not a man-made tradition. Baka ma-misinterpret ito kasi mayroon po mga grupo na sabi nila ang kanilang source of truth ay tatlo, no? Yung yung scripture, yung tradition nila at yung magisterium nila na nakikita nila na yun ang gumagawa ng interpretation ng Bible. Gagamitin nila ito na hold fast the tradition. Ang tradition dito ay this is before the writing of the completion of the writing of the epistles. Kasi si Paul hindi pa naman siya tapos sa pagsusulat. So kailangan niyang ituro, yun ang ibig sabihin ng traditions. Pero sabi nga ng Ephesians 2:20, ngayon na naisulat na yung mga katuruan ng Bible, doon tayo magbabase ng ating katuruan sa mga apostles at sa mga prophets, and Jesus Christ is cornerstone. Hindi tayo magbabase ng tradition made by man. Ang tradition dito ay the unfinished gospel o epistles ni Paul, kasi hindi pa naman natapos maisulat ni Paul ang mga epistles at saka New Testament. Ngayong natapos na yung New Testament, yung mga traditions na binabanggit dito, naisulat na yan sa ating Biblia. Sabi nito, therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which you were taught, whether by word or our epistles. Now, may the Lord Jesus Christ Himself and our God and Father, who has loved us and given us everlasting consolation and good hope by grace, comforts your heart and establish in every good word and work. So, tayo po ay magkaroon tayo ng kapayapaan na mula sa Panginoon, nagbibigay tayo sa atin ng comfort, although dumanas tayo ng mga persecutions. Ang sabi nga ni Pablo sa Hebrews, na huwag kayong mag-alala, hindi pa kayo nagpawis ng dugo o nabuhos ang inyong dugo sa mga persecution. Ang persecution na sa inyo, parinig-rinig lang. Hindi ako naniwala dyan.
na nadi-discourage na tayo. Kung may mga persecution sa ating mga buhay, mga kapitbahay natin, sabi, ay, paniwala kayo dyan. Dapat stand firm tayo sa ating paniniwala kasi ang God natin ay may promises, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sabi na, who love us. No? Ibig sabihin, mahal tayo ng Panginoon, given us everlasting consolation and good hope by grace, comfort your hearts, establish you in every good word and work. So, mga kapatid, we must study na ang Diyos ay dadating pa. Hindi pa ito nangyari na at I believe na mayroon talagang stages ng ating the day of the Lord. Mayroon tayong rapture, mayroon tayong 7-year great tribulation, and then the coming of Jesus Christ together with us, kasi na-rapture na po tayo, dadating na siya, and He will come up with a millennial kingdom, and then the unrighteous one will be judged in the white throne judgment, and then dadating na yung new heavens and new earth para tayo ay magkasama-sama doon. So, this is a comforting verses, no? Katulad ng mga taga-Thessalonica, sila ay parang nalulungkot na parang dumating na yata si Jesus Christ, nakalimutan na yata tayo o tagal naman dumating si Jesus Christ. Hintay lang tayo at tayo po ay mananampalataya sa Kanya. Kung ano man pagsubok sa ating mga buhay ngayon, kailangan natin magtiwala sa Panginoon kasi we are designed na talagang tayo po ay talagang magagamit ng Panginoon sa ating kapasidad. Ang ano dito ay magkaroon tayo ng panghahawakan natin ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon at tayo din po ay mag-share and pray to God. Pray to God na lalakas ang ating pananampalataya upang ang anumang hingin natin sa Panginoon ay ibibigay sa atin. May joke nga doon sa tennis court na nanalangin daw siya na hindi sumakit ang kanyang tiyan. Nawala daw ang sakit ng tiyan. Pero after a day, ay sumakit ulit siya. Sumakit ulit ang kanyang tiyan. Sabi na, kulang pa pala yung pananampalataya ko. So, dagdagan natin ang ating pananampalataya. Sabi ng God, whatever you ask, it will be given to you. Dagdagan natin ang pananampalataya. Pananampalataya at pananampalataya. Stand firm and have comfort na tayo po ay hindi iiwan at pababayaan ng God habang tayo naglalakbay sa mundong ito. Isang araw, siya ay babalik, kukunin tayo, at tayo ay makasama niya, at tayo ay kaharian ng Diyos sa ating mga buhay. Let us all stand up and let us pray. Panginoong Diyos naming Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat na marami ka pong binigay na mga verses sa Bible, mga stories sa Bible, na dapat naming aralin upang mabuo po talaga namin ang aming pananampalataya sa iyo na ikaw ang tunay na Diyos na nagkatawang tao, iniligtas mo kami. Sa iyong first coming ay ikaw ay mahinahon at ikaw ay nagbibigay sa amin ng grasya at ang aming salvation ng grasya. Ngunit sa pagbuli mong pagbabalik, ikaw ay magja-judge sa amin at ikaw ay magbibigay ng iyong punishment sa mga taong hindi naniniwala sa iyo. Lord, i-bless mo ang bawat isa na maintindihan namin ito. Kami magsisi sa kasalanan at tanggapin ka, Lord, bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to. In Jesus' name, amen.